Suspended na kayo lahat bukas. Unahin ko muna ang aking mga pagpapasalamat. Mga thank you muna dahil baka sa sobrang dalala natin mamaya sa sobrang pagbibigay ng mensahe ay makalimutan ko ang mga pagpapasalamat. Kaya mabuti nang mauna ang mga pagpapasalamat. Una, tayong lahat ay nagpapasalamat sa Hong Kong government and sa Hong Kong police sa kanilang tulong sa atin para mabuo ang ating pasasalamat ngayong araw na ito. We would like to thank the Hong Kong government and the Hong Kong police for their cooperation, for their support to our Thanksgiving this morning on this very beautiful Sunday. Marami tayong mga kababayan na nandoon sa labas at lahat ng mga first timer na nakakita sa akin. Sabi nila, ang ganda mo pa na, bakit okay. Sabi niya, ang ganda mo pala, bakit mo ka-shrink sa mga picture mo sa internet? Sabi ko sa kanya, sabi ko, ma'am, basta Pilipina, maganda talaga yan. Hindi ko lang alam sa mga Pilipino, sa mga lalaki natin. Pero sigurado ako sa mga Pilipina ay maganda. Dahil ano ang ating proof o evidence sa buong mundo na maganda talaga ang Pilipina? Ilan ang Miss Universe natin? Apat ang Miss Universe na winners ng Pilipinas. Kaya, ibig sabihin, global ang beauty ng Pilipinas. Kaya, bago ang lahat, sabihin niyo sa lahat ng kaaway ninyo, Pilipina ako, maganda ako. Sabi natin, diba? Para sa Diyos, para sa bayan, para sa bawat pamilyang Pilipino. Nauna, ang pasalamat ko sa Hong Kong government, pero ang unang pasalamatan natin ay ang Diyos. Para sa araw na ito, para sa magandang araw na ito, at para sa oportunidad, pagkakataon na ibinigay niya sa atin na magsama-sama ngayong March 9 dito sa Hong Kong. Dinala na tayo lahat dito para sa bayan. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Diyos. Dahil binigyan niya tayo ng isang araw ulit na magising, mag-ayos, pumunta dito at pag-usapan ang Thanksgiving, pagpapasalamat at pag-usapan ang ating bayan. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay hindi ko isa-isahin yung mga pangalan dahil baka may hindi ako mabanggit at magtampo. So, isa-isahin ko lang ang mga grupo na
kailangan natin pagpasalamatan. Unahin ko muna ang Kingdom of Jesus Christ. Dahil sa kanilang pagod, luha at pawis para mabuo ang ating Thanksgiving ngayong umaga na ito. Ang sunod, ang kailangan natin pagpasalamatan kailangan ko pagpasalamatan ay kayong lahat mga kababayan natin, mga kababayan natin dito sa ang iba galing pang Pilipinas. Marami tayong mga bisita na galing Pilipinas, galing Hong Kong, galing Macau, meron pang galing sa China, at meron galing Japan. Maraming salamat sa inyo dahil ibinigay ninyo ang oras ninyo ngayong araw dito. Marami sa inyo kailangan maglaba. Kailangan kailangan magpagintista dahil araw ito magpapahinga. Kailangan ayusin lahat ang sarili para sa sarili. Pero, binigay ninyo ang oras ninyo at araw ninyo ngayong umaga na ito para sa atin. Ang ganda ng weather ninyo dito sa Hong Kong, no? Nakakaganda siya ng kulis. Anong sabi namin na nakatira sa Pilipinas? Sana ang mga nakatira sa mga kababayan natin sa Middle East? Sana all. Sana all maganda ang kutis. Kaya isa din yan sa dapat ninyong ipagpasalamat sa Diyos. Nandito kayo sa lugar na hindi umulo, maganda ang klima. Summer na talaga. At lalong-lalo na nandito kayo dahil meron kayong hanap buhay. Hindi natin gusto na umalis ang ating mga kababayan sa Pilipinas. Pero marami sa atin, dahil walang oportunidad sa ating bayan, ay nakikipagsapalaran sa iba't ibang lugar sa mundo para sa inyong mga pamilya. Kaya yun ang sunod natin na pagpasalamatan, yung ating mga mahal sa buhay. Bawat pamilyang Pilipino, kailangan natin magpasalamat sa kanila dahil binibigyan nila tayo ng lakas, sinusuportahan nila tayo, at tinutulungan nila tayo sa ating pakikipagsapalaran sa ibang lugar. Ayaw nila na umalis kayo, ayaw nyo din na iwanan sila. Pero kailangan natin gawin dahil kailangan suportahan ang ating mga pamilya. Okay? Magpapasalamat ulitin po sa Diyos, sa Hong Kong Government, Hong Kong Police, sa KOJC, sa inyong lahat, mga kababayan namin na nandito, at syempre kailangan natin pasalamatan ang PDP. PDP na lang, no? Opo.
picturean ko na lang muna. Andito sa aking cellphone yung roasted duck at yung roasted goose. Roasted goose. At tignan ko nga yun. Roasted goose at parang lechon bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? Bigyan ko naman ang bagay sa suka. Ano pa ang bagay sa suka? Ang ating chorizo longganisa. Diba? Ulat. Chicharon. Galunggong. Yes. Diba? So, kaya tayo lahat utusan na bumili ng suka. Kasi lahat yan, lahat ng pagkain masasarap, kailangan ng suka. Alam ko wala sa sahan ko yung speech na suka. Hindi ko lang listahan ng speech ko dahil matagal ako kagabi nag-decide kung pupunta ako dito sa Thanksgiving. Kaya wala ako listahan ng speech. Pero yes, alam nyo, marami siguro sa inyo ang nautusan na bumili ng suka, mantika, suka, ganyan. Noong kayo ay bata pa. Pero sa amin kasi, sa bahay namin, nag-grocery kasi ang nanay ko. So lahat yan, mga gamit sa kusina, binibili na ng nanay ko. Nautusan lang ako lagi doon sa kanto, sa tindahan, bumili ng Coke. Hindi joke yan totoo yan. Alam mo, di ba, tag 5 pesos lang ang Coke noon? 1980s? Peso pa nga ata siguro, 5 pesos. O, mga 4 pesos ang Coke noon. Tapos ang pera natin, yung papel na green na 5 pesos. Oo, yan yun. Pero totoo yan hindi Coca-Cola Kasi kayo naman, ang sinabing Coke, tapos wala pang noon, wala pang 1.5, 2 liters. Litro lang yan. Litro lang yan nung kapanahon na natin. So, yun. So, saan na tayo? Sa pagpapasalamat. Pagpapasalamat tayo sa PDP. Ating mga kandidato sa PDP. Aabot tayo dyan mamaya. And syempre, kailangan natin magpasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy for his generosity. Alam nyo, bumisita ako sa kanya nung siya ay nasa hospital, sa Pasig Hospital. Sabi niya sa akin, kung hindi ako nakulong, kung hindi ako inoppress, pinahirapan, hindi ko maisip na tumakbo para tumulong sa mga nakakulong, sa mga pinapahirapan at sa na-oppress. Sabi niya, tama lang na ganito ang nangyari dahil na liwanagan ako at napaabot sa akin ang mensahe na kailangan kong tumakbo bilang senador para tumulong sa mga nahihirapan at pinapahirapan.
Sabi din niya sa akin, sabi niya,